Gretchen Barreto at Atong Ang, makukulong na ba? Disclaimer. Ang mga opinyon at pananaw na maririnig ninyo sa video na ito ay mula lamang sa may akda at hindi nangangahulugang opisyal na posisyon ng alinmang institusyon o organisasyon. Layunin ng Buzz Pinas ang maghatid ng impormasyon at komentaryong nakabatay sa mga ulat, pampublikong datos, at mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Magandang araw mga kabuzz. Eto na naman tayo sa isang napakainit na usapin na gumigimbal hindi lang sa showbiz kundi pati na rin sa larangan ng politika at kriminalidad. Sino ang bida? Walang iba kundi ang actress na laging laman ng kontrobersya, Gretchen Barreto, at ang kilalang gambling tycoon na si Atong Ang tanong ng bayan ngayon, makukulong na ba sila? O isa na namang kaso ng malalakas lang ang nakakalusot? Background ng kaso. Balikan muna natin ang pinagmulan, noong 2021 hanggang 2022, sunod-sunod ang pagkawala ng mga sabongero, mga taong nahumaling sa sabong at pisikal na sabong, biglang naglaho ang kanilang mga buhay, at ayon sa mga testigo, may kinalaman daw ito sa match fixing at malalaking perang nakataya. Si Julie Dondon, pati Danggan ang naging whistleblower, ang shockang revelation niya, si Atong Ang mismo raw ang mastermind ng mga pagkawala, at hindi lang iyon, may sinasabi pang nadamay si Gretchen Barreto sa mga usaping ito, kahit pa wala namang malinaw na papel na inilatag laban sa kanya. Isipin mo yun, mula sa mga glamorous party at high-end lifestyle, ngayon ay inuugnay siya sa isang madugong kwento ng sabungan at mga bangkay sa Taal Lake. Ang bahagi ni Gretchen. Ngayon, dito pumapasok ang malaking intriga, bakit nga ba naisama si Gretchen Barreto? Ayon sa mga kongresista, siya raw ay tatawagan sa investigasyon para magpaliwanag, pero teka, ano ba talaga ang relasyon niya rito? Simpleng dating partner lang ba siya ni Atong Ang, o may malalim pang koneksyon na hindi pa ibinubunyag? Ang mga netizen, hati ang reaksyon, may mga nagsasabing unfair daw na nadadamay si Gretchen dahil sa ex-partner niya, pero meron ding nagsususpetsa na baka may nalalaman siya, at baka ang tahimik niyang pananatili sa tabi ni Atong noon ay hindi basta-basta. Dito nagiging juicy ang issue dahil alam naman natin, si Gretchen ay laging sentro ng intriga, mula sa mga awayan ng pamilya Barreto hanggang sa relasyon niya kay Tony Boy Cojuangco, lagi siyang trending. Ngayon, ibang level na ito, hindi na simpleng family feud, kundi posibleng kasong kriminal. House Committee Inquiry. Ayon kay Representative Benny Abante, hindi lang sina Gretchen at Atong ang tatawagan, kabilang din dito ang pati Dungan Brothers at 18 pulis na iniimbestigahan. Isipin mo, pati mga generals daw ay tinitingnan na rin ng NAPOLCAM. Ibig sabihin, hindi ito basta simpleng kaso, malalim ang ugat, sistema ng sabungan, pera, kapangyarihan, at posibleng proteksyon mula sa matataas na opisyal. Dito lumulutang ang tanong, kung makapangyarihan ang mga taong sangkot, kaya ba talaga ng Kongreso at DOJ na ay panagot sila? O baka naman, gaya ng ibang kaso sa Pilipinas, matabyunan lang at mauwi sa wala. The Taal Lake Connection. Pinaka nakakakilabot dito mga kabaz ay ang natagpuang skeletal remains sa Taal Lake, mahigit 400. Ayon sa whistleblower, 34 sa mga iyon ay konektado sa nawawalang sabongero. Isipin mo, ganoon kalaki ang bilang, parang eksena sa pelikula pero nangyari sa totoong buhay. Kung totoo ang mga alegasyon, napakalaking krimen ito, hindi lang basta pagdukot, kundi serye ng mararahas na pagpatay na posibleng inutos para protektahan ang interes ng malalaking tao. At kung mapatunayang may kinalaman sina Atong Ang at posibleng pati si Gretchen, ibang klaseng bomba ito sa bansa. Image at intriga. Ngayon, isipin natin ang imahe ng dalawang personalidad, si Atong Ang, matagal nang kilala bilang gambling lord, laging konektado sa sabungan, huweteng, at mga negosyong may halong kontrobersya. Si Gretchen Barreto naman, isang aktres na laging may dalang glamour pero puno ng intriga, mula sa mga away ng Barreto sisters hanggang sa pagiging socialite, siya ang babaeng mahilig sa spotlight. Ngayon, pareho silang nasa gitna ng spotlight, pero hindi para sa showbiz kundi para sa posibleng kulungan. Public reaction. Siyempre, hindi mawawala ang mga reaksyon ng publiko. May mga nagsasabing, ayan, sa wakas makakatikim din sila ng hustisya. Meron ding nagsasabi, huwag idamay si Gretchen, isa lang siyang dating partner. Sa social media, trending agad ang pangalan nilang dalawa, may mga meme na lumalabas, may mga komentaryong ang tono, kung ordinaryong tao ang sangkot, matagal nang nakakulong, pero dahil sila ay may pera at koneksyon, malabo raw umusad ang kaso. Political angle. Hindi mawawala ang politika dito mga kabaz, ang tanong ng iba, ginagamit lang ba ang issue para ilihis ang atensyon mula sa iba pang skandalo sa gobyerno tulad ng flood control project controversy? Kung tutusin, matagal ng issue ang nawawalang sabongero, pero bakit ngayon lang muling binubuksan? May timing ba ito para tabunan ang mas malaking katiwalian?
Ito ang pinapaisip ng marami, baka hindi lang simpleng kaso ng krimen, kundi bahagi ng mas malaking political maneuvering. Kaya mga kabaz, malinaw na mainit na naman ang eksenang ito. Gretchen Barreto at Atong Ang, mula sa mundo ng showbiz at sabungan, ngayon ay nasa bingit ng posibleng pagkakakulong, pero ang pinakamalaking tanong, haantong ba ito sa tunay na hustisya, o isa na namang kwento ng impluensya at kapangyarihan na magpapakitang sa Pilipinas, may mga untouchable pa rin. Ano sa tingin ninyo mga kabaz? Makukulong na ba sila, o mauuwi lang sa intriga ang lahat ng ito? I-comment nyo ang inyong opinion sa ibaba, at huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga maiinit at kontrobersyal na balita dito sa Buzz Pinas.